Secretary, ang ano natin is ito naman po sa tungkol po dito sa kaninang umaga. Si Secretary po ay inirereklamo po ng mga doktor at mga abogado dahil nga daw po dito sa funds na alam naman po natin na napagdesisyon na po ito ng Supreme Court. May masasabi po ba kayo tungkol doon? Siguro itong mga naghahain ng reklamo na ito hindi mag or they are so and they are that there is already a Supreme Court ruling which says that Secretary or the executive secretary now is not at fault for ordering the transfer of the PhilHealth funds to the national government treasury. Kasi nga merong batas na yung GAA 2024 yun nag-uutos na ilipat yung pondo na yon. Yes. At hindi ko rin naman masisi yung mga congressman at yung mga senador na aprubahan yung paglipat nun. Kasi nga yung pondo na yun hindi naman nagagamit. Hindi nagagamit. And do you know that ang PhilHealth funds pa lang, yung lahat ng mga benepisyo ng PhilHealth, sobra-sobra na. Sobra-sobra. In fact, in 2024 ay nagkaroon ng collection ang PhilHealth ng 175 billion Pesos. Oo. And then, ang nagamit doon ay 155 billion lamang. So, meron pa natirang 20 billion. So, every year, palagi may sobra. Despite the fact na, lalo pa itong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, despite the fact na itinaas ang mga benepisyo sa PhilHealth. Correct. Napakarami ng magandang ginawa sa PhilHealth ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami talaga changes, Papa Sek. Una-una, ito yung breast cancer. Because there is a study that among Asians, ang Filipinos ang pinakamataas ang incidence ng breast cancer. So napag-aralan yon na marami talaga ang cases ng breast cancer dito sa atin compared sa lahat ng Asian countries. So napag-alaman ni Pangulong Bongbong Marcos na 100,000 lang ang benefits na nakukuha sa PhilHealth. Yung 100,000, kulang na kulang yun kung halimbawa may surgery, may mga gamot, may follow-up, may laboratory, chemo or everything. So ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos siya, pinaaralan niya uli. And ang recommendation actually dyan noon ng mga experts o medical experts ay bigyan ng 1.1 million na benefits to cover everything. Each case. Each patient. Hindi alam ng tao yan. Tumutol si Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinabi niya, bakit 1.1 lang? Kung kasya naman pala ang pera, gawin na nating 1.4 million. Kita mo, hindi alam ng tao yan. From 100,000 to 1.4 million. So ngayon, yung ating mga kababaihan na merong breast cancer ay wala na halos ginagastos. Alam mo, Papa Sek, sa totoo lang, marami may enlighten sa'yo sa sinasabi mo. Kasi many Filipino people ngayon, lalo na yung may mga sakit na breast cancer, hindi alam yung nagagawa ng government natin. Na meron palang 1.4 million na for every patient. Every patient. Ito pa, ang isa pang kagandahan dyan. Napag-alaman din na napakalaki ng ating utilization ng yung nagkakasakit ng mga sa atay. Sa atay. Liver cirrhosis. Liver. At yung kidney. Dialysis. Yung dialysis, dati ang binibigay niya nung nakarang administrasyon ay 2,000 pesos lamang per session. So sa 2,000 na yan, magka-cash out pa ang pasyente. Kasi kulang na yan pambili ng gamot. Yung bayad sa pasilidad. Kasi yung facilities, babayaran mo rin. Dialysis pagka-dialysis. Yung mga makinarya, ginagamit. At saka yung doktor, na yung attending physician, yung mga nurses. So lahat yan, yung 2,000 kulang. So ang nangyayari niyan, pagkatapos ng session, may karagdagang gastos yung pasyente. At limited lang noon sa 58 sessions a year. A year? Totoo yan. 58 sessions. Nung napag-aralan niya ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, kulang na kulang naman yung 2,000. Ang ginawa niya, times 3 niya, ginawa niyang 6,500. Kita mo yun? Laki ng Hindi alam ko lang. At hindi lang yun. Yung 58 sessions a year, ginawa niyang 156. Dinoble. This is the biggest question. Gaano ba kadalas yung talagang yung mga advanced cases na nagmo-more than 150 ang kanilang sessions a year. So sabi niya, gawin na nating 156 sessions a year yan at 6,500 pesos. Pero times 3, more than times 3, and then times 2 yung Papa Sek, here's the biggest question. Binabato nila ngayon si ES and si former Finance Secretary Ralph Recto. Ang palabas nila sa taong bayan, pera ng taong bayan yan.
Oo. Dapat sa taong bayan, ibalik yung 60 billion pesos na yan sa PhilHealth. Kasi kaya yung benepisyo na yun para daw sa kanila. Ngayon, ang tanong ko, Papasek, yan ang pamukha nila, yan ang pang-brainwash ng mga, ng mga mangmang na nagsasalita lang. Oo. Seryoso. Nanggigigil ako kasi hindi nila alam eh. Oo, hindi nila alam. Nakakapikon. Marami sana magiging beneficyo ng 60 billion na yan, to be Oo. honest. Pero ang tanong ko dito, kung kukunin ba yung 60 billion na yan, magkukulaps ba ang PhilHealth? Hindi, dahil aside from the yearly savings na kagaya nga noong 2024, nagkaroon na pa ng excess nung na 20 billion. At etong 2025 ay malaki din ang naging increase. Ano? Yung 2024 ay 175 billion ang kanilang collection. Noong 2025 ay umabot ng 205 billion ang kanilang collection at ang naging expenses is around 190 billion. So may sumobra pa rin 15 billion even without the 60 billion or 90 billion standby fund which actually came from PAGCOR and PCSO. Ngayon, yung pondo na yan hindi naman nagagalaw. Tama. And aside from that, meron na talagang 500 billion na standby fund or buffers fund ang PhilHealth na kung sakaling kulangin ang yearly collection nila ay merong paghuhugutan. May buffer. Tama. Hindi yung 60 million at 60 billion billion. at 90 billion in total. Opo. Kundi doon kukuha sa 500 billion dahil yun yung batas ng PhilHealth eh. Yan Meron ang- tayong buffer fund eh. Yan ang hindi alam ng tao. Alam Yan ang nyo- hindi alam ng tao, promise. Ang problema kasi dito sa mga taong to, hindi naman muna inaaral yung Tama. Ang sumbong nila sa lahat media, yan nasa website Opo. ng PhilHealth kung kanila lang Titingnan nila. Alam mo, Pati Secretary, yung mga benefits na yan, nandun lahat yan. alam mo, Secretary, alam mo, sa totoo lang po, prangka, nakakalungkot kasi po bilang isang PhilHealth member, kami po, ordinaryong tao, Oo. ang mahirap lang, pag na-confine ka, is almost 5 to 10% lang ang iaano sa'yo. Oo. Pero umaapaw naman po ang pera ng PhilHealth. Ayun nga po ang dapat na solusyonan Ito ang dito hindi sa nila, PhilHealth. itong hindi nila nakita. Yung PhilHealth, ang coverage ngayon, pagka ikaw in hospital, ay dati yan ay 20%. Yes. Ngayon ay ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na 30%. Yan ay applicable yan kapag ka ikaw ay naka-confine sa private hospital. Pero kasi pag ikaw ay naka-confine sa DOH owned Hospital. and managed hospital, zero billing ka eh. Zero walang na. bayad. Oo. Yung subsidy na binibigay ng PhilHealth, yun ay tulong sa mga kababayan natin, mga miyembro na napakunta sa private hospital. Kasi siyempre, yung iba naman, kahit na napakaganda na ng serbisyo ng ating mga government hospitals, nag-i-insist pa rin na doon nila gusto sa mga private. Ang dyan naman sa mga private na yan ay binibigyan naman natin ng sapat na tulong ang ating mga kababayan from PhilHealth. Ang isa pang maganda dyan ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na i-implement ng 100% yung universal healthcare. Yun. Nang ibig sabihin, kahit hindi ka miyembro ng PhilHealth, PhilHealth, member kahit ka. hindi ka nagbabayad ng monthly premium ng PhilHealth, basta ikaw ay Pilipino, patunayan mo lang na Pilipino ka, covered ka ng PhilHealth.